أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam at mga ginigilo naming tagapanood at taga-subaybay. Alhamdulillah, sa sandaling ito ay panibagong paksa naman ang ating tatalakayin at bigyan ng linaw bi'idhnillah azza wa jalla. Walang iba kung hindi ang ma'alimut tarbawiyyan nabawiyya, ang mga katuruan at mga alituntunin ng tamang pagdidisiplina at paghubog ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ng kanyang dalang katuruan. Mga kapatid sa pananampalataya, ang katuruan ay isa ito sa mga espesyal at kakaiba na katuruan ang dala ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang gabay at patnubay na dala ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kung saan ang dalang katuruan na ito ay siyang naguhubog sa tao para maging isang totoong tao at maging isang tunay na mananampalataya kay Allah at maging isang masunuring alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala at maging isang mabuting mamamayan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kung ating pag-aaralan ang aral ng Islam, lalong-lalo na sa tamang paghubog at pagdisiplina sa ating pang-espiritual, pangangatawan at panglipunan, kompleto ito. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagsabi sa banal na Quran. Sinabi niya, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Simula sa araw na ito, ay araw ng Arafah, ay kinumpleto ko na ang inyong relihiyon. At ginawa kong ganap ang mga gantimpala at pagpapala sa relihiyong ito. Pinili at pinalugdan ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Kaya sa talating ito mga kapatid, kumpleto at ganap na ang ating relihiyon sa usaping pagdisiplina, paghubog ng ating pananampalataya, paghubog ng ating pag-uugali, paghubog sa ating pakikitungo sa ating kapwa. At ang modelo natin sa ganitong aspeto, walang iba kung hindi ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ang huling propeta na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala para maging huwaran at modelo natin sa lahat ng bagay. Qad ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Katotohanan, dumating sa inyo ang Rasul ni Allah, ang sugo ni Allah. Nagmula mismo sa inyo ay mula sa tribo ng mga Arabo. Uswatun hasana, para maging isang mabuting huwaran at modelo sa lahat ng aspeto ng buhay, lalong-lalo na ang pagsamba kay Allah. Sino man ang maghahangad ng kaligtasan sa kabilang buhay at kabutihan dito sa mundo, narapat niyang alalahanin si Allah at sundin ang dakilang sugo at propeta nito. Kaya mga kapatid, ilan sa mga kahigtan ng katuruan ng Islam sa ibang mga katuruan, lalong-lalo sa pagdisiplina at paghubog sa pagkatao ng tao. Awalan, irtibatuha bi qadaya kulliyah la juz'iyah aw tatbiqiyah mahduda. Ang katuruan ng Islam, ito ay may ugnayan at may koneksyon sa lahat ng aspeto ng pamumuhay. Hindi lang ito isang parte ng pamumuhay ng tao o hindi ito limitado, bagkus saklaw niya ang lahat ng aspeto ng pamumuhay natin. Maging ito man ay pang-pamilya, pang-sarili, pang-spiritual, pang-politikal, pang-ekonomiya, pang-sosyalidad. Sakop niya lahat. Pangalawa, ikhwa,
ittisaquha ma'a kulliyati syariah. Ito ay alinsunod sa guidelines na binigay ng syariah, ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung saan ang dala nitong benepisyo at kabutihan ay pang makamundong bagay at pang kabilang buhay. Hindi lang sa pang kabilang buhay, pang makamundong bagay at pang kabilang buhay. Kaya nga sinabi ng Allah Ta'ala sa Banal Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ipagkaloob mo sa amin ang kabutihan sa mundo at kabutihan sa kabilang buhay at ilayo o iligtas mo kami sa naglagabgab na apoy ng bigyan. Pangatlo kapatid, kahigtan ng reliyong ito sa tamang pagdidisiplina at paghubog sa tao, taktasibu kadran aliyan min al-ahamiyah. Ito ay nagdudulot ng malaking mataas na aspeto ng paghubog at pagdidisiplina. At lahat ito ay mahalaga at importante. Mahalaga at importante. Magbigay tayo kapatid ng ilan sa mga katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol dito. Una dito mga kapatid, sunnatullahi fil hayat. Ang nature ng paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, hindi tayo pinabayaan ni Allah. Nilikha niya tayo sa mundo ito, hindi niya tayo pinabayaan. Ang buhay hindi parang laro o parang sugal na wala tayong obligasyon. Sinabi ng Allah Ta'ala, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un?" Inaakala ba ninyo na nilikha namin kayo sa mundong ito na parang laruan lamang, walang obligasyon, walang pananagutan? At akala niyo ba pagkatapos ng buhay sa mundo at kayo mamamatay, hindi kayo babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala? Naam mga kapatid, mayroon tayong obligasyon sa mundong ito at pananagutan natin pag tayo namatay. Haharap tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ang modelo natin sa lahat ng bagay. Sa aspeto ng pamumuhay natin. Maging ito ay pang makamundong bagay, lalong-lalo na ang pang kabilang buhay. Tingnan niyo kapatid, isang pangyayari sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. May tatlong sahaba ang nag-usap-usap dahil gusto nilang maging huwaran ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pumunta sila kay Aisha radhiyallahu anha at tinanong nila ang mga gawain ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na pagsamba. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, ang Rasulullah sallam nagpa-fasting na akala namin hindi na nag-break ng fasting. At nagtatahajjud na para bagang hindi na natutulog. At focus siya sa mas marami isang oras sa ibadah. Mas marami isang oras sa ibadah at pagdidikir sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito, sinabi ng tatlong sahaba na ito, gusto nilang gayahin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam o gusto nilang higtan pa ang ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ng isa, "Paana la atazawwajun nisa." Ako ngayon hindi na ako mag-aasawa. Ako focus sa ibadah. Sabi ng isa, "Ana asumu wala uftir." Ako ay magpa-fasting na lang araw-araw, hindi na ako nag-break ng fasting ko. Sabi ng isa, "Ana aqumul layla kullahu." Ako buong gabi, magpupuyat ako sa pagsamba, sa pagsala ng tahajjud at qiyamul layl. Noong narinig ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, habang ang tatlong sahaba ay nag-uusap sa labas ng kanyang bahay, ay agarang itong itinuwid na Rasul sallam ang ganitong maling pananaw, ganitong pananaw ng pagdidisiplina at paghuhubog sa sarili. Kaya sinabi ng Rasulullah sallam, "Ma bala qaumin yaquluna kada wa kada." May narinig ako ang ibang tao nagsasabi ng ganito. Yung isa hindi na mag-aasawa, focus talaga sa kabilang buhay. Yung isa hindi na matutulog, puro na lang pagsala ng hating gabi. Yung isa magpa-fasting, hindi na mag-break ng fasting mo. Sinabi ng Rasulullah, tunay na ako ang pinakamatakutin sa inyo, pinakamasuno rin sa inyo. Ngunit sinabi ng Rasulullah, "Fa inni asumu wa uftir." Ako ay nag-aayon at nagbe-break din ng aking fasting.
Wa usalli wa anam, nagsasala ako ng gabi, ganun ba man, ako'y natutulog. Wa ana atazawwadun nisa, ako ay nag-aasawa mula sa mga kababaihan. Kasi sinabi mo sallam, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sino man ang tumanggi o hindi sumunod sa tamang paraan ko ay hindi kabilang sa akin. Ibig sabihin, hindi kabilang sa tamang paraan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pagdidisiplina at paghubog ng sarili. Kaya dito mga kapatid, naiintindihan natin na ang tamang pagdidisiplina at paghubog ay sang-ayon sa paraan na ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala taf'al, o mong gawin ito, sinabi sa isang sahaba, wa kum manam, magsala ka ng gabi at matutulog ka rin, wa sum ma'aftir, mag-fasting ka at mag-break kayo ng fasting mo, fa inna li jasadika alayka haqq, dahil ang katawan mo may karapatan yan sa iyo, wa inna li aynika alayka haqq, ganoon din ang mata mo ay may karapatan yan sa iyo, kailangan magpahinga, wa inna li zawjika alayka haqq, ganoon din ang asawa mo ay may karapatan sa iyo. Wa inna li zawjika alayka haqq. Dalawang beses ito binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadith na isinalaysay ni Imam Al-Bukhari. Ganun kapatid, isang pangyayari sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kung paano niya binalanse ang tamang pagdidisiplina at paghubog sa sarili. Isang pangyayari sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Abdullah bin Shaddad, sinabi niya, Qala kharaja alayna Rasulullah sallallahu fi ihda salatil Isha. Lumabas sa amin Rasulullah sallallahu isang gabi para magsala ng Isha. Salatay al-Ashi, salatul Ashi, pagkasala ng hapon, al-Zuhr wal Asr, pagsala ng Zuhr at saka Asr. Wa huwa hamil Hasan aw al-Husayn. Habang dala-dala niya sa masjid si Hasan at si Husayn. Fataqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu summa kabbara lis-salah wa salla. Inilagay na Rasulullah si Hasan at si Husayn, yung dalawang apo niyang kambal, sa unahan. At pumunta sa unahan nga habang nagkasala sila at nagtakbir ang Rasulullah, siya ang imam. Nung nagsujud na ang Rasulullah, fasajada bayna dhahrayhi salata sajdatan afalaha. Nung nakasujud na ang Rasulullah, sumakay itong dalawang apo niya, si Hasan at si Husayn. At pinahaba ng Rasulullah yung kanyang sujud hanggat sa hinintay niyang umalis muna ito mula sa kanyang likod. At sa pangalawang sala, ganun din. Pangalawang sala niya, Rasulullah, ganun din ang ginawa ni Hasan at Husayn. Hanggat sa nagtaka ang mga sahaba. Sabi niya, Rasulullah, hindi ba sabi niya bagong batas yun? O hindi ba nakakasira ng sala na ang dalawang apo mo ay sumasakay sa habang nakasujud ka? Sinabi ng Rasulullah sallallahu فَكُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ. Lahat yan ay hindi ko kagustuhan. وَلَكِنْ إِبْنِي إِرْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْجَلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ. Ngunit sabi ng aking apo, ay may kailangan siya sa akin. Pumapatong. Alam mo ng bata, pumapatong yan sa magulang kahit nagkasala ka. Sabi niya na hindi ko gusto na umangat ako na hindi pa natapos yung pangailangan ng aking apo. Mga kapatid, mismo sa bata, ay binibigyan ng Rasulullah ng tamang karapatan ng pagbabalanse. Kaya niyang ibalanse habang siya'y nagdarasal, nagsasala, na ibibigay niya ang karapatan ng mga kapwa niya, lalo na ang mga bata. Ito yung pinaka mataas na pagdidisiplina, mataas na antas ng paghuhubog ng mga propeta sa kanilang kaum. Mula kay Adam a.s. hanggang sa kahuliyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung pinakamalaking pagdidisiplina, yung pinakamataas na pagdidisiplina at paghubog nila sa mga tao? Ito yung tauhid. Ang ipasamba tayo sa kisahan ni Allah. At ilayo tayo o iwas tayo sa pagsamba sa maling Diyos-Diyosan. Na ito ang pinakamalaking kasalanan na walang kapatawaran kapag ang tao ay namatay dito. Kung sa ito yung bukang bibig ng mga propeta noon nung sila'y nangaral sa kanilang kaum. U'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Sambahin ninyo si Allah at wala na kayong ibang Diyos na karapat dapat sambahin bukod sa Kanya.
Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Nagpadala kami ng mga sugo at propeta upang ipasamba tayo sa nag-iisang Diyos at umiwas tayo sa pagsamba sa taghut, pagsamba sa syaitan. At ang pinakamalaking turo ng syaitan sa tao o paninigaw ng syaitan sa tao ang ipakilala ka at ipapasamba ka sa maling Diyos. Na, kaya mga kapatid sa panampalataya, ganito pinahalagahan ng mga propeta, lalo na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At kanyang sinabi sa isang hadith, tinanong siya, ayu dhanbin a'zam? Ano ang pinakadakilang kasalanan, pinakamalaking kasalanan, o mortal na kasalanan? Ang tugon ng Rasul sallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ang gawan mo si Allah ng katambal sa pagsamba na siyang Diyos na nag-iisang lumikha sa iyo. Ngayon kapatid, paano pinahalagahan ng Rasul sallam ang komunidad? Ganon din ang individual na tao. Magbigay tayo ng ilan sa mga pagdidisiplina at paghubog ng Rasul sallam sa mga sahaba. Una, dito, pumipili siya ng mga taong didisiplinahin niya at hubugin niya. Na para pagdating ng panahon sa future, ito ang magdadala ng tamang katuruan. Al-inayatu bin nukhbah, kung paano pinahalagan ng Rasul sallam ang ilan sa mga sahaba na lubos siyang tinutukan ito sa pagdidisiplina. Kung saan sinabi ni Abdullah bin Abbas sa isang pangyayari sa panahon niya, qala inni lawaqifun fi qaumin fada'u Allah li Umar bin Khattab wa wada'a ala saririhi. Isang araw sabi niya, habang ako ay nakatayo habang nagdada'wa sa ibang mga tao, ay tinawag ng mahal na propeta sallallahu si Umar bin Khattab at pinaupo niya ito sa kanyang higaan. Iddakhala min khalfi qad wada'a mirfaqahu ala mankibayhi fayaqul, at bigla may isang lalaking dumating sa likod ko at ilagay niya sa aking balikat. Sinabi niya, fayaqul rahimakallah in kunta la arju an yaj'alaka Allahu ma'a sahibayk. Sabi niya, kaawaan ka ni Allah. Kung gusto mo na maghangad, na makabilang ka, ibilang ka ni Allah sa dalawang kasama ng Rasulullah, ay ianni ka kasiran ma kuntu asma'u Rasulullah sallam. Dahil lagi kong narinig ang Rasulullah sallam ay nagsasabi, ito yung lagi niyang kasama, kuntu wa Abu Bakar wa Umar. Kasama kasi Abu Bakar at si Umar. Wa fa'altu Abu Bakar wa Umar, ginawa ko kasama si Abu Bakar at si Umar. Intalaqtu Abu Bakar wa Umar, umalis ako kasama ko si Abu Bakar at si Umar. Ay sabi niya, lagi niya itong bukang bibig. Pagpapahalaga sa mga ibang mga sahaba. Fa idha huwa Ali ibn Abi Talib. Ang tumapik pala sa balikat ko, walang iba kung hindi si Ali bin Abi Talib. Mga kapatid, ganon pinapahalagahan ng Rasulullah, pumipili sa mga sahaba na lagi niyang lubos yung kanyang paghubog at pagdisiplina sa mga ito. Isa ring hadith mula kay Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ada Uhudan. Anong labanan ng Uhud at kung matatalo sila, ay umakyat ang Rasulullah sa bundok ng Uhud. Wa Abu Bakar, kasama si Abu Bakar, si Umar, si Osman, farajafa bihim. Nung umakyat sila sa bundok ng Uhud, gumalaw ang bundok ng Uhud. At ang ginawa ng Rasulullah, hinampas niya ang bundok ng Uhud ng kanyang isang kamay. Akala, usbut Uhud. Magstay ka sa iyong kumalma ka o Uhud. Fa inna ma'alayka nabi, dahil ang nakasakay sa likod mo ay isang propeta, o siddiq at isang mapagkakatiwalaan, o syahidan at dalawang martir. At ang tinutukoy dito, siddiq si Abu Bakar, at syahidan si Abu Mar, at saka si Osman radhiyallahu anhum ajma'in. Isa pa mga kapatid, sa pangyari ng Rasulullah sallam, at takhsisu bil azaim. Meron siyang special na pagdidisiplina rin sa mga taong may lubos na pangailangan. Na kung saan ang pagdidisiplina at paghubog ng Rasulullah sa mga taong may lubos na pangailangan, magaan siya at mahinahon. Magaan at mahinahon.
Kung saan may hadith ng Rasulullah, ma khuyyira Rasulullah bayna al-amrayn illa ikhtara aysarahuma. Walang bagay na pinili ang Rasulullah sa dalawa o higit sa dalawang bagay na pagpipilian, maliban na lamang ang pipiliin niya ang pinakamagaan at pinakamadali. Kung saan isang pangyayari sa panahon ng Rasulullah, hadith mula kay Auf bin Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu, qala, kunna 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 aw 8 aw 7. Sinabi ni Auf bin Malik al-Ashja'i, kasama namin ang Rasulullah siyam o 8 o 7 kami. At sinabi niya, ala tubayu'una Rasulullah. Sinabi ni Malik, ayaw niyo bang mag-pledge kayo o kaya mangako kayo sa harap ng Rasulullah? Wa kunna harithu ahli bay'i. At kami dito, kabilang si Abi Auf al-Ashja'i, kabilang kami sa mga bago pa lang na nag-pledge na tulungan at ipanalo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna qad bay'ana ya Rasulullah. Sinabi ng Rasulullah, sinabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, kami ay tutulong sa iyo at manumpa at mangako na tutulungan ka namin at ipanalo namin kayo. At sinabi ulit, ala tubayu'una Rasulullah, fabasata aydina. Inulit sabi niya, gusto niyo ba talagang mag-pledge sa Rasulullah? At inilatag nila ang kanilang mga kamay. Wa qulna ma qad bay'ana ya Rasulullah. Fa'ala nubay'u. Kaya sabi niya, para saan kami? Ano gusto mong mangako kami sa iyo Rasulullah? Natutulungan ka namin. Qala ala an ta'budullah wa la tusyriku bihi shay'a. Kaya mo, ito yung pinakamahalaga na tinuro ng Rasulullah sa mga tao nangakong tutulong sa kanya. Una, wala kayong magsasambahin bukod kay Allah at huwag kayong magtambal sa anumang bagay. Was salawatul khams, at magsala kayo ng 5 beses. Wa tuti'u wa asarru kalimata khafiyya. At sumunod kayo. At mayroong mga bagay na binulong ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tas'alun nasa shay'a, at huwag kayong humiling sa mga bagay-bagay sa mga tao. Kaya ito, isa yun sa mga pagpapahalaga ng Rasulullah sa isang mahalagang pangyayari. Isa pa mga kapatid, kung paano pinahalaga ng Rasulullah ang isang bagay. Isang hadith na kung saan isinalaysay din ito ni Abu Hurairah radhiyallahu ni Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, sinabi niya, kasama ko Rasulullah nagstay sa Madina ng 1 taon. Ang isang dahilan kaya ako nag-hijrah, nag-migrate mula sa Makkah patungong Madina, dahil sa isang mas'ala, sa isang bagay, isang katanungan na nais kong i-confirm sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, pasa'altu 'anil birr wal ithm. Nagtanong ako sa Rasulullah kung ano ba ang kabutihan at ano ba ang kasalanan. Ang tugon na Rasulullah sallallahu sa akin, al-birru husnul khuluq. Ang kabutihan ay taglayin mo ang mabuti pag-uugali. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alayhi an-nas. At ang kasalanan, yung bagay na ang bagay na kung saan ay nagbibigay ng bagabag sa iyong puso sa tuwing nagagawa mo ito, at natatakot ka o nahihiya ka na malaman ito o mabulgar ito ng mga tao. Yun ang kasalanan na sinabi ng Rasulullah. Yan yung kapatid, ganito rin pinahalagahan ng Rasulullah ang ganitong mga bagay. Isa pa mga kapatid, hadith wa Anas radhiyallahu anhu, qala nuhina an nas'ala Rasulullah an shay'in fakana yu'jibuna an yaji'a ar-rajul min ahli al-badiyah al-akhir. Minsan ipinagbawal ng Rasulullah na lagi kami magtanong sa kanya. Ngunit nagugulat kami at gustong-gusto namin kung may isang lalaki mula sa disyerto ang dumarating Rasulullah, isang matalinong Arabo na magtatanong sa Rasulullah. Fayas'aluhu wa nahnu nastami'. At nagtatanong ang taong itong galing disyerto at kami naman nakikinig. Isang araw, faja'a rajulun min ahli al-badiyah. Dumating ang isang lalaki mula sa malayong lugar. Faqala ya Muhammad, atana rasulak. Faza'ama lana annaka taz'amu anna Allah arsala. Sabi ng lalaki ito, Muhammad,
may dumating sa amin na mensahero mo na ikaw daw ay sugo ni Allah. At kiniklaim mo sa sarili mo na si Allah daw ang nagsugo sa iyo. Ganito katotoo. Sabi ng Rasulullah, totoo na ako'y propeta at sugo ni Allah. At umalis itong lalaking ito, nag-confirm lang siya mula sa malayong lugar at para lang marinig kung talagang sugo ang Rasulullah. Nung sinabi ng Rasulullah, totoo ang narinig mo. Umalis din ang lalaking ito at naniwala. Isa pa yung lalaki dumating sa Rasul sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ. Nagtatanong sa abot sa Islam. Ano yun? Sabi niya, Rasulullah, ano ba ang Islam? فَقَالَ رَسُولُ sallam, خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ. Ang Islam ang magsalakad na 5 beses sa isang araw at gabi. Ng 5 beses sa loob ng araw at gabi. فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرَهَا. Wala na bang ibang obligasyon ko sa Allah? قَالَ لَا إِلَّا أَن تَطَوَّعَ. Maliban na naman, voluntaryo kang magsala na pagkatapos ng obligado. Qala Rasulullah, wa siyamu Ramadan. Ganon din ang pag-aayon sa buwan ng Ramadan. Qala hal alayya ghairi. Meron pa bang iba? Qala la illa an tatawwa. Wala nang iba maliban sa voluntaryo kang mag-ayuno. Faqala wa dhakara lahu Rasulullah az-zakah. Binanggit ng Rasulullah sa kanya ang zakah. Sabi niya, wala na bang iba? Sabi niya, wala na maliban sa mag-voluntaryo kang magbigay ng sadaqah. Qala fa'adbara ar-rajul. At umalis na ang lalaki. Fa huwa yaqul, wallahi la azidu ala hadha wala anqus. Bago umalis ang lalaki ito, sabi niya, Rasulullah, simula ngayon, hindi ako magdadagdag at hindi ko rin babawasan yung payo mo. Gagawin ko talaga. Pakala Rasulullah, aflaha in sadaq. Sabi ng Rasulullah, magtatagumpay siya kung talagang patotohanan niya yun. Kung talagang isa sa buhay niya yun. Isa pang pangyari sa panahon ng Rasulullah, sinabi ni Abdullah bin Amr bin As, qala li Rasulullah, ya Abdullah, sinabi ng Rasulullah kay Abdullah bin Amr, "O Abdullah, la takun misla fulan." Huwag kang matulad sa isang taong ito. Kana yaqumul layl. Gumigising sa gabi at magsala. Wa taraka qiyamal layl. Pagkatapos noon, dumating ang panahon, bigla niyang iniwan ng pangmatagalan, hindi na siya magsambang gabi. Ibig sabihin, may tao na mahilig magsamba ng gabi, halos buong gabi matulog, pero huminto at hindi na nagsara ng gabi. Kaya sinabi ng Rasulullah, ahabul a'mali illallah adwamuha wa in qalla. Ang bagay na kalugod-lugod kay Allah ay ang bagay na gawain paunti-unti. Importante ay tuloy-tuloy. Ang kaunting gawain, importante ay tuloy-tuloy. Isa rin kapatid, pinapahalagahan ng Rasulullah ang sitwasyon ng isang tao. Kapag may dumating sa kanyang problema o anumang bagay, pinapahalaga ng Rasulullah. Ganito niya didisiplina ang mga sahabat. Isang pangyayari sa panahon ng Rasulullah, nung na-conquer nila ang Makkah at nagkaroon ng isang matinding labanan, isang labanan pagkatapos ng Makkah, yung Ghazwatu Hunain, labanan sa Hunain, kung saan napakarami na ng mga Rasulullah at ng mga sahaba at ibang mga taga-Makkah para girahin ang Taif. Ngunit nabulagta sila, muntik sila natalo sa labanan na yaon. Ngunit sa huli ay naibalik ng Rasulullah ang mga sahaba at ibang mga kawal na lumaban hanggang sa nanalo sila. Sa madaling salita kapatid, nung nanalo sila sa labanan ng Hunain, ay ang iba ay nag-uunahan na kumuha ng labi ng giyera, labi ng labanan. At ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, inuna niya yung mga taong may lubos na pangailangan, yung mga mahirap. Lalo na yung mga taga-disyerto na sumama na kipaglaban. Binibigyan niya ng mga tupa, ng mga kamelyo, ng anumang bagay na meron siya. At ang mga taga-Makkah, binigyan niya ng labi sa labanan. Ngunit ay hindi binigyan ng Rasulullah ang mga taga-Madina. Kung saan ang mga taga-Madina sumama ng ipaglaban, pinamatay sa kanila. Ngunit ganun pa man, hindi binigyan ng share ng Rasulullah ang mga taga-Madina ng labi sa labanan, yung ganima. Kaya nung sila'y paalis na, nalulungkot at nahinanakit ang ilan sa mga sahaba. Bakit hindi sila binigyan ng share ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaya nung sila paalis na sa daan na patungo sa Madina,
huminto ang Rasulullah SAW at tumayo sa isang mataas na lugar. At sinabi niya, "Fa-inni utitu rijalan hadithi ahdi bi kufr ata'allafahum." Sinabi ng Rasulullah SAW, kaya binigyan ko yung mga bagong yakap sa Islam para lumapit yung kanilang puso sa Islam. Ama tardawna an yadhaban nasa bi amwalihim. Ayaw nyo bang masaya ba kayo? Ayaw nyo bang maging masaya na aalis ang mga tao, uuwi ang mga tao, dala-dala meron silang mga share? Wa tadhhabuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. At hindi ba yung sapat na ang kasama niyong pabalik ng Madina ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Then yung kapatid, ang Rasul sallallahu taga Makkah, ngunit mas pinili ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na manahanan at tumira sa Madina kasama ang mga Ansar. Sabi, ayaw nyo ba? Nabinigyan namin sila ng mga labi sa labanan. Pero ako mismo, na taga Makkah, ay sasama sa inyo na manirahan sa Madina. Dahil doon sinabi ng mga sahaba, Radina ya Rasulullah. Nanunugod na kami Rasulullah. Ya Rasulullah. Tanggap na namin ya Rasulullah. Kahit hindi mo kami bigyan ng mga labi sa labanan, importante kasama ka namin bumalik sa Madina. Pero kapatid, binabalanse na Rasulullah SAW ang mga pangyayari at sitwasyon at kalagayan. Na, ganoon din mga kapatid, isang pangyayari sa panahon ng Rasulullah SAW. Hadis ni Anas radhiyallahu anhu, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ansar faqala, hal fikum ahad min ghairikum? Qalu la illa ibnu ukhtin lana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibnu ukhtil qaum minhum. Sabi niya, sino bang kasama ninyo? Isang pangyayari sa gabi. Sabi niya, sino bang kasama ninyo? Sabi niya, wala kami ibang kasama maliban sa ukhtun lana. Ibnu ukhtun lana, maliban sa anak ng aming kapatid na babae. Faqala Rasulullah, ibnu ukhtul qaum minhum. Sabi niya, ang anak ng kapatid niyong babae ay kabilang sa inyo. Kaya pinahintulot ang Rasulullah na lumapit at sumama sa Rasulullah. Na, isa pa mga kapatid, panahon din ng Rasulullah, isinalaysay ni Anas radhiyallahu anhu, an-Nabi sallam wa Mu'ad radifahu ala rahim. Kasama ng Rasulullah si Mu'ad sa isang paglalakbay. Faqala ya Mu'ad bin Jabal. Qala labbayka ya Rasulullah. Tinawag niya, o Mu'ad bin Jabal, halika. Sabi ni Umar, nandito ako ya Rasulullah at handang tumugon sa iyong utos. Qala ya Mu'ad, labbayka ya Rasulullah wa sa'alayk salatan. Ya Rasulullah, nandito ako. Handa akong tumugon at gawin ang pinag-utos mo. Qal ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sadaqa min qalbihi illa harramallahu 'ala an-nar. Ya mo ito tinuro ng Rasulullah. Tinawag niya si Mu'ad habang sila'y nagbibiyahe. Ya Mu'ad, sabi niya, wala ni isa sa mga tao na sumaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sa maliban si Allah at si Muhammad ay kanyang sugo, sidkan min qalbihi, at ito'y pinatutuhanan ng kanyang puso, maliban na lamang na ipagbawal o ipagkait sa kanya ni Allah ang impyerno. Faqala ya Rasulullah, ala ukhbiru bihin nas fa yastabshirun. Gusto kong bang sabihin kong kaagad sa mga tao para magandang balita ito para sa kanila. Qala la idan yattakilu. Huwag mo na sabihin kaagad. Baka umasa na lamang sila sa ganung salita, hindi na sila maggawa ng kabutihan. Wa akhbara biha Mu'ad inda mautihi sallallahu alaihi wasallam ta'assuman. Saka ito sinabi ni Mu'ad sa mga tao nung namatay na Rasulullah na natatakot siya na itago yung ganitong kaalam. Okay. Pero yung kapatid, kung paano pinahalagahan ng Rasulullah ang mga sahaba sa isang sitwasyon. Isang talata na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Rasulullah para bigyan siya ng disiplina. Bigyan ng disiplina ang Rasulullah. Rasulullah ay nagkakamali. Tao rin na nagkakamali. Habang Rasulullah ay nakipag-usap sa mga leader at pinuno ng mga Quraysh para dakwahan sila sa Islam, may isang lalaking Muslim na mahina ang paningin at nagtatanong sa Rasulullah sa Islam. Ngunit ang ginawa ng Rasulullah, hindi niya ito pinansin. Binaliwala niya. Mas hinarap niya yung mga kuffar. Dahil doon, isang talata na ibinaba sa Rasulullah para bigyan ng disiplina ang mahal na propeta mula sa Allah. Kasi sinabi ng Allah Ta'ala sa Quran, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Muhammad, abasa wa tawalla, bakit mo binaling ang iyong mukha
at tumalikod ka, hindi mo pinansin itong isang Muslim na mananampalataya, inuna mo itong kafir na kausapin. Dumating sa iyo isang bulag, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى, hindi mo alam o Muhammad. Ang taong ito pumunta sa iyo, gusto niyang matuto sa Islam. Gusto niyang dalisahin ang kanyang sarili. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُ الذِّكْرَى, o kaya isang tao gusto makinig ng iyong payo na ito'y magkakaroon ng pakinabang. Isa unahin mo yung kafir na hindi naman nakikinig sa iyo, hindi naman tumatanggap yung da'wa mo, unahin mo itong tumatanggap ng iyong da'wa, nakikinig sa iyo. Kaya dahil ito mga kapatid, dinisiplina ng Allah ang mga Propeta sallam na unahin ang mga Muslim na payuhan, kahit na mababang uri sila ng tao, kahit ang kaharap mo ay mga malalaking tao, pero hindi sila Muslim, hindi sila mu'min, unahin na bigyan ng payo at tugunin at pansinin ang mananampalataya bago ang kuffar. Ganun din kapatid, tinuturuan ng Rasulullah sa kabilang sa pagdidisiplina, tinuturuan ng Rasulullah ang mga sahaba ng mahabang pagtitimpi at malakas na pagtitiis. Kung saan, tingnan niyo, Rasulullah ba'asa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkah wa baqiya fiha 13 sana yad'u ila Allah azza wa jalla. Rasulullah ay 13 years sa Makkah nagdada'wa, nagtiis sa mga pasakit, nagtiis sa mga paninira, nagtiis sa mga masasakit na salita, pinagbintangan sang baliw, pinagbintangan sang salamangkero, pinagbintangan sang may sira sa isip. Pero Rasulullah hindi siya nagpatinag dito. Kaya sinabi ni Abdullah bin Abbas, buhay sa Rasulullah ni 40 sana. Naging propeta ng Rasulullah sa edad ng 40. Pamakasa bi Makkah 13 sana. Nagstay siya sa Makkah, nagda'wa ng 13 years. Yuha ilayhi. Na ibinababa sa kanya ang revelasyon. Summa amara bil hijrati fahajara 10 sinin. At inutusan sa mag-hijra patungo Madina at nagstay siya sa Madina ng 10 taon. Wa mata wa huwa ibn 30 sittin. Namatay siya sa edad ng 63. Lahat yung buhay niya puro sabar, puro da'wa, puro pagtitimpi. An Jabir radiyallahu anhu qala fa makatha Rasul bi Makkah 10 sinin yattabi'u an-nas fi manazilihim bi iqab wa majanna wa fi mawasim bimuna wa yaqul man ya'wini man yansuruni hatta uballigha risalat rabbi wa lahul jannah. Yan yung mga kapatid Rasulullah 10 taon paikot-ikot, pa bisita sa mga bahay-bahay ng binibisita sa tuwing Hajj. Tawag dito, pinapakilala niya ang kanyang sarili. Sinabi niya, sino ang tutulong sa akin? Sino ang kukup sa akin? Hanggat sa iparating ko sa kanya ang dala kong mensahe mula sa aking Panginoon. Mapasa kanya ang paraiso. Imagine, hindi nahiya Rasulullah, magtitiis siya at nilalantad niya ang kanyang sarili. Hatta inna ar-rajula yakhruju min al-Yaman aw min Mudr qala kadha fayatihi qaumun yaqulun ihdar ulam Quraish. Hanggat may mga tao dumarating mula sa labas ng Makkah, inuunahan na nila, mag-ingat ka sa isang binatilyo mula sa kaning Quraish. Si Muhammad, siya ay baliw, siya ay ganito, siya ganito. Pero Rasulullah di nagpatinag. Ganon na Rasulullah. Ganon din, nung nagdawa sa Taif, hindi siya tinanggap ng tao. Binato siya, pinagtabuyan siya. Hindi siya nagiganti. Hanggat nagpakita sa kanya si Jibril, Ya Muhammad, kung gusto magiganti sa mga taga-Taif, utusan ko yung 2 anghel ng babantay ng malaking bundok na ito. Ipaangat ko sa kanila at itapon doon sa taga-Taif. Anong tugon ng Rasulullah? La, wag. Arjullah ta'ala, nangangarap ko kay Allah, an yukhrija min aslabihim, man yu'minu billah, man ya'budullah wa yu'minu bi. Nasasamba rin sila kay Allah at maniwala rin sila sa akin. Long range plan ang ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marami pang mga pangyayari, mawqif mga kapatid nangyari sa panahon ng Rasul sallallahu sa pagtitiis. Ganoon din, tinuruan ng Rasul sallallahu ang mga sahaba magtiis sa mga pasakit, lalo sa pagkasabuhay sa Islam. Isa na ito kwento ni Ammar bin Yasir.
Nung nag-Muslim siya, kasama ang kanyang pamilya, nanay at tatay, dinukot sila ng taga-Makkah at pinarusahan para lang bumalik sa relihiyon ng kanilang ninuno. Hindi sila patinag. Habang dumadaan Rasulullah, pinaparusahan si Yasir pati kanyang pamilya. Ano sinabi niya? Sabran ya Aba Yasir, falakumul jannah. Magtiis kayo, mapasa inyo ang paraiso. Pero di si Bilal, nang nag-Muslim siya, yung kanyang amo na si Umayyah, inalagyan siya ng isang mabigat na bato sa kanyang dibdib at hinihila sa disyerto para lang bumalik sa relihiyon ng kanyang amo. Pero ano ang bukang bibig ni Bilal? Ahadun ahad. Ilan sa mga sahaba ang pinatay, ilan sa mga sahaba pinarusahan. Pero nagtiis sila dahil wala pa silang lakas noon. Wala pa silang kapangyarihan noon, wala pa silang puwersa. Nagtiis sila. Hanggat sa humantong, pinalayas sila sa Makkah. Nag-3 taon na walang komunikasyon, walang ugnayan, pagtitinda, pati kalakal. Hanggat humantong ang mga sahaba kasama ang Rasulullah, kumakain na ng tuyong dahon para lang makasurvive sila. Ano mga kapatid? Rasulullah, pagdating niya sa Madinah, hindi rin nagtatapos ang kanyang da'wa. Kinalaban siya ng mga Hudyo. Pinagtangkaan siyang patayin hanggat sa nilason siya. Pero sa pakipaglaban ng Rasulullah SAW, kalaban niya ang mga tuhin niya. Sa Gazwat Uhud, nahulog ang Rasulullah sa isang butas. Ang kanyang apat na ngipin sa unahan ay naputol. At sugatan ang Rasulullah SAW. Ngunit ganun pa man, hindi nagpatinag ang Rasulullah sa dawa. Ang mga sahaba, ilan sa mga sahaba, ang hindi na nakalabas ng Makkah, pinarusahan dahil sa walang kakayanan. Ganun kapatid, ang mga disiplina ng Rasulullah sa pagtitiis. Kaya sinabi ng Allah Ta'ala, Inna Allaha ma'as sabirin. Kasama ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga taong matitiisin. Ganun kapatid, ang pagdidisiplina ng Rasulullah sa mga jahil na mga tao. Kung paano niya tinitunguhan, nagiging mahinahon siya, malawak yung kanyang pasensya, at ganoon din malawak ang kanyang pangunawa. Isa na dito nangyari sa panahon ng Rasulullah mula sa hadith ni Abu Hurairah, isang Arabi, taga-disyerto, pumasok sa masjid at doon umihi habang Rasulullah ay nag-lecture sa mga sahaba. Nung nakita ito ng mga sahaba, pinuntahan nila at kinaladkad nila, gusto nila itong saktan. Ano sabi ng Rasulullah? Da'uhu, pabayaan mo siyang matapos umihi. Wahariku ala bawlihi sijlan min ma. Kumuha kayo ng tubig at ibuhos nyo yung tubig doon sa lugar na pinaghihian niya. Aw dhanuban min al-ma, o anumang nalagyan ng tubig. Fa inna ma bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Dahil tayong umat ng Rasulullah, pinadala tayo na magturo ng magandang balita at hindi tayo pinadala para pahirapan ang tao. Kaya dahil ito kapatid, Muslim yung Arabi na ito sa magandang pakikitong at pananalita ng Rasulullah. Ganon din, isang sahabi, tingnan niyo kapatid, ay nagpaalam sa Rasulullah, humihingi ng permisyo na kung pwede siya magzina, kung pwede siya magzina. Ano ang tamang pag-disiplina na binigyan ng Rasulullah sa kanya? An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala inna fata syaban atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah idzan li bizina. Sabi ni Abi Umamah, isang pinatilyo na dumating sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, "O Rasulullah, payagan mo ako, pahintulutan mo ako mag-zina." Gumawa ng pakipagtalik sa hindi asawa. Fa-aqbal qawmu alayhi fasajaru. At dumating yung mga sahaba, nilapitan siya, gusto siyang saktan. Wa qala, tama na, wag mong gawin. Udnuhu, ilapit niya sa akin. Fadana minhu qariban, at lumapit ang lalaki, ang binatilyo ito sa Rasulullah. Fajalas at umupo sa tabi ng Rasulullah. At binulungan siya ng Rasulullah. At tuhibbuhu li ummi, gusto mo may mangyari sa nanay mo na makipagzina rin ang nanay mo? Kala la wallah, ayaw ko ya Allah. Sumpa man kay Allah, ayaw ko. Ja'alani Allahu fidaka. Sabi
Ya Rasulullah, ayaw ko. Kala walang nasu yuhibbuna li ummahati. Ganon din ang ibang tao. Ayaw nilang gawin yung sa nanay nila. Kala atuhibbu li ibnati. Gusto mo mangyari sa anak mo yun? Na magzina siya? Sabi niya, hindi ko kaya Rasulullah. Atuhibbu dhalika li ukhti. Gusto mo mangyari sa kapatid mo yun? Sabi, ayaw ko Rasulullah. Kala, ginawa ng Rasulullah, apatahibbu, sinabi ng Rasulullah, sa isa ito, hinawakan ng Rasulullah ang kanyang pawada ayadahu alay, nilagyan ng Rasulullah yung kanyang kamay sa dibdib ng lalaking ito, bilatugong ito, wakal, Allahumma gfir dhanba, ya Allah, patawarin mo ang kanyang kasalanan. Wa tahhir qalba, linisin mo ang kanyang puso. Wa hassin farjahu, at protektahan mo ang kanyang farj, ang kanyang masilang bagay ng katawan na hindi makagawa ng zina. Imagine mo kapatid, hindi nagalit ang Rasulullah. Pinayuman niya ng tama at pinagdua, pinanalangin ng patawarin ang kanyang kasalanan at tinisin ang kanyang puso at ilayo siya sa gawaing zina. Gawin ng Rasulullah, nagtitiis siya kahit sinong humihiling sa kanya. Hindi siya nagagalit. Diyan yung isang hadis na isinasay ni Anas bin Malik, kuntu amshi ma'an Nabi sallam buddi najrani ghalidul hashiya fa adrakahu arabi fa jadabahu jazbatan shadida. Sinabi ni Anas, kasama ko Rasulullah naglalakad sa isang lugar sa Najrabi, sa isang lugar, naabutan siya ng isang taga-disyerto at hinawakan siya at hinila. Hatta naratu ila safhati atikihi Nabi sallam qad asarat bi hasiyatahu rida. At yung suot na Rasulullah dito sa kanyang pantaas, hinila yun ng Arabi hanggat sa nagkaroon ng lamat yung liig na Rasulullah sa lakas ng hila. Sumakal, murli min malillahi alladhi 'indak. Sabi niya, bigyan mo ako ng kayamanan na binigay sa iyo ng Allah Ta'ala. Bigyan mo ako ng share ng kayamanan mo na binigay sa iyo ng Allah Ta'ala. Faltafata ilayhi ka badahika. At natawa lang ang Rasul sallam at inutusan niya si Anas na bigyan ng anong meron silang dala. Hindi nagalit, hindi naghiganti o gumanti ang Rasul sallam sa isang ashabi na, sa isang Arabi na ito. Ganun din, nagtiis ang Rasul sallam sa mga malalaking mga pinuno na nais siyang saktan. Tawag dito, pinapahiya siya. Kung saan, isang ayat na ibinaba mula sa Rasul sallam, binaba ng Allah Ta'ala sa mahal na Rasul sallam, bilang pagtitiis. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Magtiis ka Muhammad tulad ng pagtitiis ng mga naunang mga magigiti na propeta sa iyo. Kung saan Rasul sallam ay nung siya'y tumakas patungo sa Madina para maghijra, hinanap siya. Sa gabi pa lang, pinagtangkaan siyang patayin. At iniligtas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nagkaroon ng 100 na kamelyo, yung patong ng ulo niya. Sino man ang makakita o makapagturo lamang ng kinaroroonan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung ganun pa man, nagtiis sa Rasul at hindi ito nangyari. Napakaraming mga kapatid ng pamaraan ng Rasul sa pagdisiplina. Isa pa sa pamaraan ng Rasul at tadarruj. Step by step, dahan-dahan ang pagdidisiplina ng Rasul sallallahu. Tulad ng mga ayat, mga ahkam, ay dahan-dahan itong binaba, hindi biglaan na ipinagbawal. Tulad na lamang ng mga batas sa pag-inom ng alak. Noon ang alak ipinagbabawalan sa kanila na uminom kapag sila ay papunta na sa sala. Sinabi ng Allah Ta'ala, wala taqrabu, sinabi ng Allah Ta'ala, wa antum sukara, huwag na huwag kayo lumapit sa masjid habang kayo ay nasa estado ng pagkalasing. Pagkatapos, ipinagbawal sa kanila na nagtanong sila kung ano bang meron sa alak. Sabi ng Musallam, sinabi ng Allah Ta'ala, marami ang mayroong itong benepisyo at kasamaan, ngunit mas malaki ang kasamaan niya sa benepisyo nito. Pangatlong paraan, dito na talagang ipinagbawal ang pag-inom ng alak. At marami mga paraan, mga kapatid sa pananampalataya ang ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isa pang ginawa sallam, al-waqi'iyya. Panghuli, binabase ng Rasul sallam ang kanyang pagdisiplina
doon sa realidad na pangyayari. Realidad na pangyayari. At marami itong mga pangyayari, mga kapatid, tulad ng kwento ng babae na kwento ng isang babaeng nakapasok sa impyerno dahil sa tinulong niya ang isang pusa, hindi niya pinakain hanggat sa namatay. Sabi ng Sallam, dakhalatil mar'atu an-nara bihirra, na nakapasok ng impyerno ang isang babae dahil sa pusa. Tinulong niya, hindi niya pinakain hanggat sa namatay ito. Wa dakhala al-mar'atu ila al-jannati bisababil kalb. Nakapasok na isang babae dahil sa aso. Tinulungan niya itong inahon niya doon sa may butas at pinainom niya hanggat sa napawi ang uhaw ng aso. Isa rin mga kapatid, isang babae dumating sa Rasulullah, nagreklamo. Ya Rasulullah, ang asawa ko ay sinabihan niya ako na parang akong nanay, yung zihar. Nagreklamo siya. Ibinaba yung ayat bilang kasagutan ng reklamo ng babae ito. Na kung babalikan siya ng kanyang asawa, kailangan niyang magpalaya ng alipin. Pag hindi kaya, mag-ayo ng 2 buwan sunod-sunod. Kung hindi, magpakaya ng 60 na mahirap. Napakaraming mga ginawa ng Sallam na dahan-dahan. Dahan-dahan, unti-unti, hanggat sa nadisiplina ang mga sahaba. Panghuli mga kapatid, ito isa sa pinakamainam na pagdidisiplina ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini-encourage niya ang mga sahaba, ang mga tao na magtauba. Sinabi ng Rasulullah sa isang hadith, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ang lahat ng angkan ni Adan ay nagkakamali at nagkakasala, at ang pinakamainam na nagkakasala at nagkakamali silang tao nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meron din binanggit na Rasulullah sallam, isang lalaki, alam niya nagkakamali siya. Sinabi niya, adnaba abdan zamban. Sinabi ng Rasulullah sallam, hadis qudsi, sinabi ng Allah, adnaba abdi zamban, faqala Allahumma ighfir li dhanbi, faqala tabaraka wa ta'ala, adnaba abdi zamban, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanban wa ya'khudhu bi dhanb. ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أنه ربا يغفر ذنبا. Isang lalaking aminado sa kanyang sarili nagkakamali, humingi ng kapatawaran kay Allah at anumbalik kay Allah, at sinabi ng Allah na pagtanto ng aking alipin na siya nagkamali at nagkasala, at alam niya meron siyang Panginoong pagpatawad, at humingi siya ng kapatawaran, pinatawad ko. Bumalik ulit sa kasalanan. Ganun ang ginawa niya, paulit-ulit siya nagkakamali, paulit-ulit siyang pinapatawad ni Allah. Hanggat sa tayong mga tao ay nagkasawang humingi ng kapatawaran, ngunit ang Allah ay hindi nagkasawang patawarin ito. Ganun din isang lalaking natulog sa disyerto, paggising niya ay nakawala, umalis yung kanyang kamelyo, nandun ang lahat ng kanyang gamit. Hanggat nawawalan siya ng pag-asa. Nawala na siya ng pag-asa, natulog na lang, naghihintay ng kamatayan. Nung siya'y gumising muli, ay nakita niya, nadatan niya ang kanyang kamelyo, bumalik muli, kumpleto, walang bawas, walang kulang. Sa sobrang tuwa niya, sinabi niya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, ikaw ang alipin ko, akong Panginoon mo. Sinabi ng Allah Ta'ala, sa sobrang tuwa ni Allah, sa isang alipin, na sa sobrang tuwa niya, nagkamali siyang binanggit. Nagbalik loob, bumalik yung kanyang kamelyo. Ganon din, sobrang tuwa ni Allah kapag ang alipin ay manumbalik at humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin sa Allah mga kapatid na naway pagkalooban tayo ng tamang kaalaman at pangunawa sa Islam upang madisiplina natin ang ating sarili, mahubog natin ang ating sarili sa tamang pananampalataya at pagkatakot kay Allah, at makamtan natin ang kabutihan dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.